Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Alright mga ka-trouble, meron po akong magandang balita about sa Gilas Pilipinas. Kahapon nga, naglaro na sa finals itong Jordan at itong Gilas Pilipinas para sa kanilang championship para sa Asian Games or 19 Asian Games sa Hangzhou, China. So, marami pong excited sa larong ito dahil ito nakapasok po tayo sa finals after 33 years. But then today, nagkaroon pa ng isang history again itong Gilas Pilipinas nang talunin nila ang Jordan sa finals match sa score na 70-60. At masayang-masaya po ang mga kababayan natin ngayon dahil sa pangalan ng ating Gilas Pilipinas dahil ito ay after 61 years na drought. Kasi huli po ng champion ng Gilas Pilipinas is 1962 at kung di ako magkakamali, hindi pa tayo pinapanganak mga katrobol ng mga time na yon. So malaking bagay ito para sa Gilas Pilipinas dahil natalo po natin ang malakas na Jordan. Kung matatandaan natin na ito ay ang grupo ni RHJ na lumaban po nung dun sa World Cup or FIBA World Cup na intact pa rin ang kanilang lineup at lalo pang mas lumakas ngayon. Pero dahil sa special skills or mga tactics nitong si Coach Tim Cone, nagawa pa natin talunan itong Jordan. At matandaan natin, yung first quarter, lumamang na ang Gilas sa Pilipinas na hanggang 13 points, 28-15 sa pangunguna ni Justin Brownlee at of course ni Scottie Thompson. Pero nagawa pa rin makakomeback itong Jordan at lumamang pa sa atin ng 31-29 at bago matapos sa second half, naging 31 all na po ang laban. So pagdating ng third quarter, kailangan si Coach Tim ko ng master of adjustment at nagawa pa rin ng Gilas para makalamang dito, lalo na sa pangunguna nitong si Ange Kwame. At of course, itong si Chris Newsome, ito po ang kumana. Dahil noon, nagkaroon po ng matinding run itong si Justin Brownlee. Siya ay tumapos ng 20 points, 10 rebounds, 5 assists. At samantalang itong si Ange Kwame naman ay pumalo ng 14 points at si Chris Newsome ay 13 points. Pero kung titignan po natin, si Rondae Hollis Jefferson ay maganda pa rin ang laro. Kaya lang poor shooting pa rin siya dahil sa marami siyang sablay sa 3-point shots at charity strikes. Nakumana ng 24 points, 12 rebounds at 5 assists. At makikita natin na hindi po nakapagpahinga si RHJ. Kaya medyo kinapos na rin po sa dulo. Pero ang nagpanalo talaga sa ating Gilas Pilipinas, itong si Ange Kwame. Nakumana ng 14 points, 11 rebounds, 5 steals. At of course, 2 blocks. Talagang monster performance kay Ange Kwame na ito pong X-Factor natin dito. Kasama niya si Chris Newsome. Pero si Justin Brownlee pa rin po ang ating bayani na sa mga nakalang laro. At tumapos pa rin siya ng 20 points. Ayun. At kung matandaan natin, natalo ang Gilas ng Pilipinas ng Jordan noong unang laro or preliminary round sa score na 87-62. Pero ngayon talagang kinaya natin ng Jordan para makuha natin ang first ever after 61 years na gintong medalya. So yan, tuwan-tuwa po mga makabayan natin at makita natin nung sa victory podium na naganap doon po sa laro na yon. Sinabitan na po itong Gilas Pilipinas ng gold medal at tuwan-tuwa po ang ating mga kababayan dito. At dahil doon, tinugtog po ang ating pambansang awit at nasa taas po ang ating flag at napakaganda po ng feeling ng ating mga kababayan doon. At lalo na dito sa ating Pilipinas, sa bansa natin. At inaasahan na magkakaroon ng welcome party ito para sa mga Gilas Gold Boys. Kasi sinasabi nila na old na raw po yung lineup na yun, pero old but gold. Talagang special po ito. At lalo na kila Junmar Fajardo at Japet Aguilar na maaaring ito na kanilang last Asian Games dahil nasa 36-35 na rin sila, years old. Kaya talagang special ito para sa kanilang dalawa at sobrang kanilang dedication. Dahil mula pa ng World Cup, di na sila nagpahinga at patuloy pa rin sila lumalaban. Special mention pa rin dito kila Kevin Alas, Kils Ross, Alvin Tolentino, Marshall Lasseter na late addition na nagpakitang gilas pa rin ito sa mga nakaraang laro ng Gilas Pilipinas. So grabe po. At ito si Calvin Aptana, isang bata pa rin po ito, nasa 25 or 26 pa lang lamang. Kaya ito po ang ating magiging future. Kaya mga katrobol, sa tingin nyo ba kailangang baguhin ng ating ng SBP ang line na ito? Or dagdagan pa ng mga malalaki dahil si Ange Kwame po hindi naman allow sa Olympic qualifiers. So tingin nyo ba mga katrobol, ito na po yung ating panlaban para sa 2024 Olympic qualifiers na gaganapin sa July? Or kailangan pa nilang baguhin? Mag-comment na po sa about isa-isahin natin yan at maraming salamat sa pagsuporta. Congratulations sa ating Gilas Pilipinas. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.